Pansin niyo ho ba na yung ating pong budget ngayon parang wala na masyado nararating? Napansin niyo ba yun? Alam niyo po, bago magpandemya, kapag kami po mag-asawa, may dala po kaming certain amount sa supermarket, pag uwi namin, ang dami naming napamili. Pambihira. Ngayon, yung same amount, pag dinala namin sa supermarket, kakaunti na lang ang naiuuwi namin sa bahay. Parang wala na masyadong nararating ang ating budget ngayon. Tama ho ba? At kapag wala na ho masyadong nararating ang budget natin, ano ang pakiramdam ho ninyo? What do you feel? Sa totoo lang, it feels disappointing na hindi na masyadong, wala na masyadong nararating yung ating pong budget. It feels disappointing. At kung tayo po sa budget, nadi-disappoint na tayo, wala na tayong masyado nabibili, may mas nakaka-disappoint pa po dyan. Hindi lang po yung budget. Paano po kung hindi yung budget lang ang walang marating, kundi yung buhay na po mismo natin ang walang nararating? Yan po ang mas nakaka-disappoint. Yung tayo po ay, we are in a cycle, paikot-ikot lang tayo, we're stuck there, parang walang nagiging pagbabago o pag-unlad sa buhay natin, parang routine na lang ang lahat, and we see that we are stuck there for many years, doing the same thing, and there is no progress in our life, mas nakaka-disappoint po yun. Yung budget, tanggap na natin dahil may inflation po. May inflation, tumataas ang bilihin talaga. Paano pa naman po pag ang buhay na natin ang walang nararating? May kasabihan nga tayo sa Pilipinas minsan yung tumatanda tayo nang wala tayong pinagkatandaan. Minsan ganun, hindi lang sa pamumuhay, minsan sa pag-uugali din natin. Walang nararating, yun pa rin tayo. We are stuck with the same manners and behaviors and attitudes in life. Mas nakaka-disappoint po yun. Alam niyo po, just recently, pinagtatalunan po, ano ba ang mas mahusay, yung diploma o diskarte? Alam niyo, hindi naman kailangang sagutin yan Either of the two will do. Tama po ba? Either of the two will do. If diploma will lead you somewhere that you would be successful in life, and then yes, it is. But if yung diskarte ang magiging instrumento para ikaw magtagumpay, okay lang din yun. Hindi mo kailangang pag-awayin yan. Ang mahalaga ay ito, may nararating ka sa buhay na to. Whether diploma ang naging kapamaraanan o diskarte, ang mahalaga may nararating tayo. Ang tanong, ganun ba? May nararating ba tayo? Kasi marami pong tao sa buhay na to stranded po. They are stranded, they are stuck. Hindi na po umuusad ang buhay. Although ang panahon nagpapatuloy, pero yung buhay hindi umuusad. Maaring sa spiritual, baka hindi tayo nag-grow spiritually, yun pa rin tayo. We have been like that for many years as a Christian, or even in other aspects of life. We have been stranded. Nandun na lang tayo. Yun ang nagiging struggle ng tao ngayon. Many are stranded. At alam niyo po, sino ho sa inyo naniniwala na ang Diyos ay may maganda at malaking plano sa buhay niyo? Ang Diyos po ay may maganda at malaking plano sa buhay natin. Kung ito na pala yun, bakit pa ako magpapatuloy kung ito na pala yun? If this is it, if this is already the great plan of God, then why should I move forward? We are moving forward because we believe God has a great plan ahead of us. Amen po ba? Kaya tayo nagpapatuloy dahil naniniwala po tayo, ang Diyos may malaking plano sa buhay natin at may mas maganda pa sa buhay natin na nakalaan sa hinaharap. Amen po ba? Sa hinaharap, meron pang magandang mangyayari sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, may maganda pang mangyayari sa'yo. May maganda pang mangyayari sa'yo. Kasi ang Diyos ay nagpaplano ng maganda sa buhay natin. Amen po ba? Kaya lang minsan, ganito, nai-stuck tayo, nai-stranded tayo sa isang sitwasyon, sa isang pagkakataon na nandoon na lang po tayo. We just circle around at the same place. At hindi po malayo yan sa nangyari sa bayan ng Israel. Yung bayan ng Israel, may magandang plano ang Diyos sa kanila. God has a plan to bring them to the promised land, a land flowing with milk and honey,
a land that is prosperous, and yet they never reached there. They were stuck in the desert for 40 years. They were stranded in the desert. Hindi sila nakarating sa promised land. Why? They were stuck. They were stranded. Hindi nila naabot yung magandang plano ng Panginoon. Nakakalungkot, ano? Ako po ay naniniwala na meron po tayong destiny sa buhay na to na kailangan nating marating. Dahil may magandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Tumayo po tayong lahat, basahin po natin ang salita ng Diyos. Exodus chapter 13 verses 17 to 18, sabi po dyan, when Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country. Though that was shorter, for God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. So God led the people around by the desert road towards the Red Sea. The Israelites went up out of Egypt ready for battle. Lord, we thank you for your presence. And today we honor you, we glorify you, and we pray that you would speak to our hearts now, Lord God. Bless us through your word. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi po ako magsisinungaling sa inyo. Reaching your destiny will never be easy. I'm not gonna lie, reaching your destiny will never be easy. Hindi ito magiging madali. Kaya nga po maraming taong nai-stuck, nai-stranded. Bakit? Hindi ito madali. Hindi ito madaling maabot, puntahan, marating. Bakit po? Papunta sa ating destiny, papunta sa, when I say destiny, the great plan of God for our life. Papunta doon, there are no shortcut or straight line. Wala pong shortcut, wala pong straight line. Di ba dito tayo mahilig yung maigsing daan, yung mas mapapabilis tayo, yung shortcut, at kung maaari lang, diretso lang ang linya para hindi tayo maliligaw, dire-diretso lang. There are no shortcuts or straight lines going to your destiny, kaya hindi ito madali. Ano, tingnan niyo po dito. When Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. Sa buhay na to, wala pong shortcut. Pag nag-shortcut ka, ikaw lang ang nawawalan. Ang Diyos, pinadadaan tayo, hindi sa shortcut. Although madali ang shortcut, pero wala pong shortcut patungo po sa destiny natin. We will not pass through that shortcut. Although it was shorter, God made them pass through a road that they would not like to pass. It's longer, it's harder. So there are no shortcuts. Sabi mo sa katabi mo, walang shortcut eh. Mahilig tayo, bata pa ako, mahilig na ako sa shortcut eh. Kaya minsan pag may makikita kayong damuhan na meron ng pathway, may nag-shortcut doon. May nag-shortcut po talaga doon, ano? Sa buhay natin, gusto natin ng shortcut. Pero ang Diyos, hindi tayo padadaanin sa shortcut. Pangalawa, hindi magiging madali patungo sa destiny mo kasi walang shortcut. Pangalawa, meron pang obstacle at detour. Minsan gusto mo nang marating, nagmamadali ka nang marating yun, pero nadidetour ka pa. Di ba minsan merong ginagawa sa kalye, tapos nadidetour, iikot ka pa, doon din naman ang punta. Minsan ganun. At yung detour na yon, kadalasan, dadalhin ka pa sa obstacle. May hadlang, may balakid. Tingnan niyo po ang nangyari sa Israelites. So God led the people around by the desert road towards we all know the Red Sea was an obstacle to them. Hinahabol sila ng Egyptians, papatayin sila, and they were cornered at the Red Sea. Corner na sila. And you know what God did? Hinati ng Diyos ang dagat. Pinatawid sila at nilunod ang mga kaaway nila. Alam niyo po, minsan ganito, pag may obstacle, pag merong detour, dito mo makikita ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ayaw mo ng detour, ayaw mo ng obstacle, pero dito sa detour at obstacle, dito magpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Dito mo malalaman gaano kadakila ang Diyos at paano ka ililigtas ng Diyos. It's a detour, it's a challenge, it's an obstacle, yet God showed His mighty power to His people. Sa buhay mo, dyan magpapahayag ang Diyos.
sa obstacle na yan, sa detour na yan na kinakaharap mo. So, hindi madali, pero nandun ang Diyos. Amen po ba? Nandun ang Diyos. Bakit tayo pinadadaan sa obstacle at detour? Kasi hindi lang po interesado ang Diyos dalhin tayo sa destinasyon, interesado ang Diyos i-develop kung sino tayo. Madali lang sa Diyos dalhin tayo sa destinasyon. Diyos siya eh. Kaya niyang gawin yun. Pero yung karakter natin, yung pagkatao natin, tayo magpo-produce nun. God is more interested in your development rather than just bringing you to your destination. Papayamanin ka ng Diyos. Kaya ng Diyos yun, di ba? Pero bago ka niya dalhin dun sa pagyaman, gusto niya ma-develop karakter mo. Tama po ba? Kasi hindi lang mahalaga sa Diyos yung pagdadalhan niya sa'yo, mahalaga sa Diyos kung sino ka magiging. Kung dinala ka nga niya sa mabuting lupain, dinala ka nga niya sa kasaganahan, pero ang pagkatao mo't ugali ay masama, paano yun? God is more interested, it's His priority to develop us. Rather than just bringing us to a promised land or a land of prosperity. Yan ang Diyos eh. Hindi rin niya priority yung comfort natin. Ano priority ng Diyos? Karakter natin. Madali lang si Lord magbigay ng comfort sa atin. Pero yung karakter, tayo nagpo-produce nun. Tama po ba? God can provide comfort to us, but the character He cannot give it to us. It is produced through us with the experiences that we have in life. Tama po ba? That's why there are obstacles, there are trials, there are detours in life. There are no shortcuts. Why? He develops our character. He develops us as a person through those experiences. Andiyan pa ho ba kayo? Pero ito tatandaan natin, ang Diyos ang naglilid sa atin towards our destiny. God is leading us to our destiny. A great plan. Ano po? Siya ang naglilid sa atin. Tingnan nyo dito sa mga Israelites. Sabi diyan, so God led He is leading you. Hindi mo ba alam bakit nandyan ka ngayon sa posisyon mo na yan? Dinala ka ng Diyos dyan. Amen po ba? Ay, hindi, magaling ako eh. Ay, hindi, masipag ako, pastor. Madiskarte to, pastor. Dinala ka ng Diyos dyan. He led you there. Amen po ba? It was not an accident at all. He led you there because He had a great destiny for you. And the same is with the Israelites. He led them. He led them. Kapatid, dinadala ka ng Diyos sa destiny mo. Kaya lang kailangan meron tayong gawin. Minsan tayo po ang nagiging dahilan ba't di natin nararating yun. Tingnan niyo po sila. Why is it that they never reach their destiny? Why? Because destiny can be denied. They were denied. Alam niyo po, ang nakapasok lang sa promised land, 20 years old below. 20 years old below, yung mga 20 years old patas, they were gone. They died in the desert. They never reached their destiny. It was denied. Why? Destiny is not a matter of chance, it's a matter of choice. Hindi yan dahil, ay, destiny ko na yan, magiging pastor ako one day. Hindi, you need to choose it. God is calling you, you need to choose it. You need to take that step of faith. Amen po ba? Magiging mayaman ako, mangyayari yun kahit wala akong gawin. No! You can be denied being a wealthy person even if God wants you to be wealthy because wala ka namang ginagawa. Diba? Destiny is a matter of choice. It's not a matter of chance. Hindi yan, ay nagkataon sinwerte ako, paano? Walang swerte-swerte sa atin mga kapatid. Amen po ba? Pipiliin mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Tama po ba? Piliin mo ang plano ng Diyos. At itong problema sa atin, minsan, may sarili talaga tayong plano. Nai-imagine na natin yung gusto nating plano. Pero maniwala ka, sa pinlano mo, taob yung plano mo sa plano ng Diyos. Amen po ba? Kaya yun ang pipiliin mo. Sabi mo sa katabi mo, piliin mo ang plano ni Lord. It's a matter of choice. Now, how do we reach our destiny? Unang-una po, for us to reach our destiny, number 1, do not give in to fear. Huwag kang bibigay sa takot. Marami po sa buhay na to ang walang narating dahil pinairal ang takot. Maniwala po kayo, isang dahilan kaya walang nararating ang tao,
pinairal niya ang takot. Sa ministry lang, pag takot tayo, oy, mag-pray ka naman. Magpe-pray, takot ka pa mag-pray? Pag-pray mo lang kakainin nyo, takot ka pa? Alam, nagtuturuan, minsan nakakita na kayo doon, ang sarap-sarap ang pagkain, tapos nagtuturuan, sir, ikaw na, ayoko, ikaw na. Hanggang mapunta sa waiter, pwede pag-pray mo kami. Pag-pray mo yung kakainin namin, lakihan mo ang tip, kapatid, pag napunta sa waiter ang prayer. Pati prayer po, sagot namin. Nakakaya naman. Pati prayer kinatatakutan natin. Kaya wala tayong nararating, puro takot ang pinairal natin. Tingnan niyo po ang Israelites, nung malapit na sila sa promised land, ano nangyari? Nagpadala po si Moses ng 12 spy. Pagbalik nila, uy, totoo nga, masagana yung lupain. Totoo ang sinabi ni Lord, kaya lang mga higante tao doon. Hindi natin kaya. Kakainin lang tayo ng buhay, balik lang tayo sa Egypt. Yan po sabi nila, they told Moses, we explored the land and found it to be rich and fertile. And here is some of its fruit. But the people who live there are powerful. And their cities are very large and well fortified. Even worse, we saw the descendants of the giants there. Ang malala, nakatira doon, higante. At umiral po ang takot sa kanila. Alam niyo po, pag napangunahan tayo ng takot at pag ang takot na ang naghari sa ating pagdidesisyon, wala tayong mararating. Bakit po? Fear freezes you, which makes you stranded. It freezes you. Alam niyo po, sa buhay na to, life, for you to grow, you need to take risks. You need to take risk. Alam niya na negosyante. Paano sila yumaman? Nagri-risk sila. Kasi tayong hindi lang Pilipino, tayong mga tao, sigurista tayo eh. Sigurado ba yan? Kaya tinan nyo, marami na scam. Bakit? Kala nila sigurado yung pera doon. O sigurado yan. 30% a month. Kikitain mo yung pala, pera mo rin binibigay sa'yo. Pag mga ilang buwan lang, isang taon, wala na. Sigurista ang tao. Pero alam niyo po, negosyante, alam nila na walang kasiguruhan kung papatok ang negosyo o hindi. Pero pinag-aralan nilang maigi, pero tatayaan nila. And they would be successful. Ano ho? Yung fear po, it freezes us. Wala tayong magawa kasi, alam niyo po, naninigas tayo sa takot. Naninigas tayo sa takot. At tayo po mga sa kultura natin, pinalaki po natin ang mga anak natin sa takot. Di ba, maliliit pa lang, huwag ka pumunta dyan, may mumu dyan. O di ba, mumu, takot sa mumu. Hindi pupunta doon, may mumu dyan. Pag di na naniniwala sa mumu, dinala mo sa simbahan, huwag ka malikot, nandiyan si pastor. Si pastor naman ngayon ang katatakutan niya. Di ba? Lahat na ng katatakutan, ibibigay natin para walang ano ang bata. Lalaki sila sa takot. They would not grow confident in life. Bakit? We told them to freeze. We told them to not be there. Not be confident in life. Kaya hindi nakakarating sa kung saan eh. Di ba? Kasi tinakot natin sila. Tingnan nyo, kami po, long time ago, we went to Coron, Palawan. Meron doon, kung nakarating na kayo doon, yung Kayangan Lake ba? Basta may lake doon na napakaganda. Napakaganda. Alam niyo po, makikita ko yung mga foreigner, nandun sila sa malayong-malayo. Ang sasaya nila, ang iingay nila doon, lumalang. Na parang pag pinulikat ka, patay kang bata ka. Sure ball ka na. Yung mga Pilipino nasa gilid lang. Ito lang tayo, malunod tayo dyan. Diba? Walang narating. Doon lang sa gilid-gilid, hawak sa bato, papasag-pasag doon. Samantala yung mga puti, nandun. Nagsasaya. Bakit? Pinalaki po tayo na matakot. Dala-dala natin. Kaya nga po sa Bible, si Joshua po, sinabihan ng Diyos. Nung wala na po si Moses at siya na magiging leader, sabi ni Lord, di ba inuutusan kita? I am commanding you. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. At the same is with you. Sasamahan ka ni Lord. Nag-a-apply ka ng trabaho, Lord, samahan mo ko ha. Kung maganda ang gagawin mo, huwag ka matakot. Minsan ito pa kung ano pa yung mali, doon pa malakas ang loob natin. Paala na sila, di man ako mahuhuli. Pag nahuli ako, di-deny ko lang naman.
Kung ano pa ang mali, doon pa malakas ang loob natin. Doon ka sa tama, tumaya, kapatid. Amen po ba? Doon ka sa tama, wag matakot. Dahil kasama mo si Lord pag tama ang ginagawa mo. Amen po ba? Sasamahan ka ng Diyos. Saan ba tayo natatakot? Sa palagay nyo, there are many fears. But one fear that keeps us from moving forward, piniprevent tayong mag-move forward, is the fear of failure. Takot tayong matalo. Takot tayong mabigo. Pero sasabihin ko po sa inyo, walang nagtagumpay sa mundong ito na hindi nabigo. Wala. Trace the history, no one succeeded without experiencing failure in life. Failure is part of success. It's not the opposite of success. It's part of success. So kung gusto mo magtagumpay, kapatid, huwag kang matakot mabigo. Amen po ba? Kasi sa totoo lang po, pag meron kang courage, dadalhin ka nito sa lugar na hindi mo pa narating. Sino dito gusto makarating sa lugar na hindi pa niya narating? It takes courage. It takes courage. Alam nyo, kung may imagine lang natin gaano kalaki ang plano ng Diyos sa buhay natin, baka yung iba sa inyo magiging CEO, presidente ng isang kumpanya o I don't know, a successful businessman, whatever. But yet if we would not have that courage, it would not happen. We will be inside our shell, not living the full potential of our life. Courage will bring you to places you've never been. Kaya pag pinairal po natin ang takot, walang mararating ang taong bibigay dito. Wala po. Maniwala po kayo. Ito ang unang hakbang. Huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Kaya pala puno ang Bible ng pangako na huwag matakot. Pangalawa, first, do not give in to fear. Pangalawa, do not fall in love with the past. Do not fall in love with the past. Huwag kang ma-in love sa nakaraan. Tignan niyo po ang Israel. They were so in love with the past. Ano yung past nila? Egypt. And they would always remember their relationship with Egypt. They have fallen in love with their past. Ano pa sabi nila? All the Israelites grumbled against Moses and Aaron. And the whole assembly said to them, if only we had died in Egypt or in this wilderness. Why is the Lord bringing us out to this land only to let us fall by the sword? Our wives and children will be taken as plunder. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt again? And they said to each other, we should choose a leader and go back to Egypt. Egypt is in their hearts. Their past is in their hearts. They live in the past. They are near the promised land, but they are living in the past. It's all about Egypt. It's in their heart. Hindi nila naalis sa puso nila ang nakaraan nila. Sobra silang na-inlove sa nakaraan. At tanong ko lang ho sa inyo, baka meron dito in love ka pa ba sa ex mo kahit may karelasyon ka ng bago? Baka may ganun totoo yan Pwedeng in love ka pa sa ex mo kahit may karelasyon ka ng bago. Bakit? Di ba sa Pilipinas meron tayong kasabihang panakip? Kasi, kaya ka nakikipagrelasyon ngayon kasi para somehow maibsan yung sakit ng kalooban mo, pero sa totoo lang, ginagamit mo lang siya kasi in love ka pa sa ex mo. Kaya may panakip, butas. Butas ang puso mo Panakip butas lang siya. Pwede palang ma-in love pa. Baka in love ka pa sa ex mo. Kurutin mo yung in love ka ba sa ex mo? Wag po. Paano mo malalaman na anong palatandaan kaya na in love ka pa? Anong palatandaan na in love ka pa? Unang palatandaan, siya ang iyong bukang bibig. Napansin niyo sila? Yung Egypt, at puring-puri mo siya. Tingnan niyo po, sabi niya, the Israelites said, if only we had died in Egypt. We remember the fish we ate for free in Egypt. Pambihira. Puro Egypt. Sabi nila, buti pa doon, may cucumber, may melon, may leeks, may garlic. But now we have lost our appetite. We never see anything but this manna. Wala na kaming gana. Puro lang mana.
lagi mong sinasabi, bukang bibig mo, at puring-puri mo. Kasi in love ka pa sa ex mo. Sila in love pa sa ex nila. In love pa sa ex nila. Pambihira yan. Alam niyo po, pag pagkukumparahin natin ang past sa future, ano mas exciting? Because it's unknown. You're guessing what would happen, no? But the past, you already knew. You already knew and it's over. Kaya hindi exciting ang past. It's over and you already knew. But the future, it's about to happen and you don't know what's ahead. But we believe, because God is there, greater things, or may kasabihan nga tayo, the best is yet to come. May parating pang mas maganda. Kaya, mas maganda maging excited tayo sa future. Wala ka mararating kapag nabubuhay ka sa throwback. Puro throwback na lang. Kailangan mag-look into the future ka. Ano? Your destiny is in the future. At, basahin ko lang po sa inyo yung verse na to. Sabi po sa Bible, your future will be brighter by far than your past. And it is confirmed in the Bible. Bakit mas exciting ang future sa past? Sabi ng Bible, your future will be far more brighter than your past. Kung madilim ang nakaraan mo, mas maliwanag ang kinabukasan mo dahil sa Diyos. Amen o ba doon? Mas maliwanag ang kinabukasan mo. Kung madilim ang iyong nakaraan, mas maliwanag ang iyong kinabukasan dahil sa Diyos na iyong pinagkatiwalaan. Pangatlo, how to reach our destiny. Number 1, do not give in to fear. Don't fall in love with the past. And number 3, don't be full of complaints. Huwag kang mapuno ng pagrereklamo. Ang Israelites, why they never reached the promised land? They were full of complaints. Wala silang ginawa kundi magreklamo. Tingnan niyo po, sabi po dyan, all the Israelites grumbled against Moses and Aaron, and the whole assembly said to them, if only we had died in Egypt or in this wilderness. They grumbled. Ano ibig sabihin ng grumble? Ano ibig sabihin ng grumble? Yan ay isang uri ng pagrereklamo. Anong uri ng pagrereklamo? Ito yung reklamo na hindi pinaparating. Hindi pinaparating, kinakanila lang nila. Sabi na nga ba yan? Meron bang reklamo na kinakanila lang? Hindi pinaparating sa ikinaukulan? May ganun eh. May ganun. Ba, nag-meeting kayo. O sige, ano po bang sabihin po natin kung anong suggestion or whatever. Wala. Pagtapos ng meeting, saka magsasalita. Di ba? Pangit po ang reklamo hindi pinaparating. Amen po ba? Paano ma-address ang reklamo kung hindi mo pinarating? Di ba? Ganto sila, they grumble, they keep it to themselves. At isa pa, yung grumble, yun yung reklamong hindi mo maintindihan. Di ba? Sasawa na nga ako dyan sa mana na yan. Kainis na, araw-araw na lang. Di ba? Ako na naman maghugas ng pinggan. Di ba? O nang nagtapon ng basura, ako pa maghugas ng pinggan. Hindi mo pinaparating. Ikaw lang yun. Di ba? At hindi ka maintindihan sa pinagsasabi mo. May mga taong mahilig mag-grumble, mahilig magreklamo. Mga kapatid, kailan ba tayo madalas magreklamo? Kailan? Kapag ano? Kapag nahihirapan, alam natin. Kapag nahihirapan tayo, nagrereklamo tayo. Meron bang nagrereklamo na nagiginhawahan? Sobrang ginhawa naman tong buhay na to. Makapagreklamo nga, saan ba pwede magreklamo? Sobrang ginhawa. Walang nagrereklamo sa ginhawa. Nagrereklamo ang tao kapag naiinitan. Pag ang tao, di ba? Ngayon lang sobrang init, di ba? Paano ireklamo ng tao? Ang init. Ang init. Pag umulan naman, basa ang putik. Di ba? Wala nang pagkalagyan. Pag dinala mo sa snow, ang lamig. Dali mo sa snow, ang lamig naman ang reklamo niya. Mamamatay ako sa ginaw. Ano ba yan? Sa ilalagay ni Lord sa buwan? Di ba? Walang laman sa buwan. Kasi yun ang ugali ng reklamador. Kahit saan mo ilagay, magre-reklamo yun. Pinakain mo na masarap, ano ba to? Ang alat. Salted egg yung kinain mo.
Wala namang hindi maalat, salted egg nga. Tayo, pag nahihirapan tayo, nagrereklamo ho tayo. Diba? Ano pa? Kailan pa tayo nagrereklamo? Kapag hindi nangyayaring gusto natin. Yun. Magrereklamo, hindi nangyayari gusto mo. Gusto mo mapagsilbihan ka kagad sa Jollibee. Ang haba ng pila. Agad-pagal naman itong kahera na to. Diba? Ka-churchmate mo pala yun. O paano? Nagkita kayo, Happy Sunday. Yan yun. Yan yun, nagwawala dun eh. Naway ako niyan eh. Diba? Totoo yan ha, meron dito. Ewan, nandito siya. Sabi, dinagdagan niya yung french fries ko, di ko alam. Dagang ko ang french fries si pastor. Hindi ba lang nagpakilala sa akin? Mamaya nagwala ako dun. Ano ba naman ang tagal? Alam niyo, mahirap po sa amin ha. Kami ho, kilala niyo, kayo hindi kilala namin. Minsan may babati sa akin, di ko, opo. Kunyari na lang ako, kilala ko siya eh. Pero inis na ako manakita to. Diba? Kaya kailangan maingat din po kami. Baka may toyo ako nung araw na yun, inabot ako ng toyo, mahirap, di ba? Pag hindi nangyayaring gusto natin, tinotoyo tayo. Nagre-reklamo ho tayo. At panghuli, kapag natatalo tayo, wala pa akong nakitang nagreklamong panalo. Ba't ako nanalo sa eleksyon? Magpoprotesta ako. Ba't nanalo yung basketball team namin? Magpoprotesta ako. Hindi, ang nagpoprotesta, yung talo. Yung referee, yung daya eh. Yung mga ganon. Diba? Yung referee may kagagawan, kaya natalo kami. Di ka lang magaling sumute eh. Diba? Yun ang totoo, di ka magaling sumute. Yung referee ang may kagagawan. Ang reklamo, nagmumula sa natatalo. Kaya dapat ang attitude natin, kahit talo, tanggapin natin ang pagkatalo. Kasi pag hindi mo matanggap ang pagkatalo, magrereklamo ka. Amen po ba? Kaya di ba sabi, sports lang. Pag sports lang. Pero minsan sports na, hindi pa matanggap ang pagkatalo eh. Paano pa sa buhay? Pag may loss ka, hindi mo matanggap, magrereklamo ka talaga. Magrereklamo ka. Now, paano ba pag natutokso tayong magreklamo? Ano gagawin natin? Natutokso ka na bang magreklamo? Na naman si pastor, parang abutin kami na alauna rito ha. Huwag magreklamo, malapit na. Ano gagawin mo? Pag natutokso ka magreklamo, una po, mas maganda magpuri ka sa Diyos. Purihin mo ang Diyos. Lord, salamat, purihin ka. Unahin mo yon. Kasi pag nauna ang, ang negative na damdamin mo, hindi ka makakapagpuri sa Diyos. Sambitin mo mga pangako ng Diyos. Sabi mo, Lord, pinupuri kita kahit wala akong pera ngayon, Lord. Pero Lord, naniniwala ko, parating na yung blessing ko. May pangako ka, you will supply all my needs according to riches. Hindi ako magrereklamo, Lord. Diba? Pupurihin kita. Di ba ang ganda? Pero parating na yon, pinangako mo, Lord, di mo ko iwan, di mo ko pababayaan. At hanapin mo ang purpose, bakit ka dumadaan sa mahirap na sitwasyon. Lord, pakita mo sa akin yung purpose, bakit nandito ako ngayon. At pag nakita mo na yung purpose, hindi ka na magrereklamo. Hindi ka magrereklamo. Alam mo na yung purpose, pinupuri mo ang Diyos, may pag-asa ka dahil may pangako ang Diyos, mawawala ang pagrereklamo sa'yo. Amen po ba? Kaya sa buhay po natin, alam niyo po, walang mararating ang mareklamo. Ito ang nangyari sa bayan ng Israel. They died in the desert. They were not stranded. They all died in the desert. They never reached their destiny. At para tayo po makakarating sa ating destiny, gusto mo bang makarating sa destiny, sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo, kapatid? Tatlo lang. Una po, don't give in to fear. Pangalawa, don't fall in love with the past. Gaano man kaganda yung past mo. Pangatlo, don't be full of complaints. Huwag kang mabuhay na lagi ka na lang nagrereklamo. Magpuri ka sa Diyos. Ang pag-asa natin, nasa Panginoon. May gagawin ng Diyos. Amen po ba? Maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Tumayo po tayong lahat. Let's just worship God. Hallelujah. Hallelujah. Let's just all worship God. Can we just lift our hands to Him right now? Not going back, I'm moving ahead. I'm here to declare with you the past is over in you. All things are made new. Surrender my life to Christ. I'm moving, I'm not going back.
moving ahead, here to declare with you, the past is over in you. All things are made new. Surrender my life to Christ. I'm moving, I'm not going back. I'm moving ahead, here to declare to you, the past is over in you. All things are made new. Surrender my life to Christ. I'm moving, moving forward. We say moving forward. Yes, God, we're moving forward. We say to you, make all things new. Yes, you make all things new, and I will follow you forward. You make all things new. Yes, you make all things new, and I will follow you forward. You make all things new. You make all things new. Yes, you make all things new, and I will follow you forward. You make all things new. Make all things, you make all things new. And I will follow you. Follow you forward. You make all things new. Yes, you make all things new, and I will follow you forward. Hallelujah. Ikaw ba kapatid yung taong stuck, stranded? Parang ang buhay ay paikot-ikot lang at dun lang din lagi ang kinalalagyan natin. O ikaw yung nasa obstacle, nandun ka, humaharap ka sa matinding pagsubok. Yan yung pagkakataon na ang Diyos ay gagawa at maghahayag ng kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Ngayong umaga, kung ikaw yung tao na yon at naniniwala kung kinakausap ka ng Diyos, can you raise your hand today and say, Lord, ako yon, Panginoon. Ako yung may magandang plano ka sa buhay ko, pero nandito ako ngayon, Lord. Stranded ako, Lord. Hindi ako makaalis dito, Lord. Panginoon, dalhin mo ko, i-lead mo ko forward towards my great destiny, Lord God. Lift your hands today and let us come to the Lord's presence. Lord, we're lifting our hands to you. Ito'y palatandaan ng aming pagsusuko at pagkilala sa iyo bilang aming Diyos. Ikaw ang may magandang plano sa buhay namin, kaya mo kami nilikha. Wala kami sa kinilalagyan namin ngayon kung wala ka. At kung saan man kami makakarating pa, ito ay dahil sa iyo, Panginoon. Kaya hayaan mong kilalanin namin ang magagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, today some of us here are stuck, stranded, Lord, in the same situation and position, Lord God. I pray that you would bring them out, Lord God, and lead them to their great destiny, Lord God. Sa dakilang plano mo sa buhay nila. Some of us here are facing obstacles in life, Lord God. Facing detours in life. Lord, I pray that this will be the opportunity for you to show your mighty power in them, Lord God. To show your mighty hand at work in their lives, Lord God. I pray, Panginoon, na kakatagpuin niyo po sila sa araw na ito, Panginoon. At Diyos, hayaan niyo po na ang natutunan namin ngayong araw,
na hindi po kami magrereklamo, bagkus magpupuri kami sa iyo, Panginoon. Sasambitin namin ang pangako mo, hanapin namin ang purpose, bakit merong ganong pangyayari sa buhay namin. Lord, hindi kami, Lord God, matatakot, Panginoon, at hindi kami laging mamumuhay sa nakaraan. Magiging excited kami sa magandang plano mo sa hinaharap sa buhay namin. For you said it in your word, I have the great plan for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a good future. So Lord, we thank you that the future is far more brighter than our past. Kaya salamat po, as we lift our hands today, we put our faith in you. And I pronounce blessing upon your people now, Lord God. Bless your people. And today as we lift our hands, Lord, we give you our worship. We worship you, Lord God. At Lord, ikaw lang ang aming sasambahin at wala nang iba. Tanggapin niyo pong aming pagsamba, O Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen at amen.